Konnichiwa, meus amores. So, yun. Ah, itatry ko ngayong araw ipakita kung paano mag-handle ng 4 na bata sa isang araw. Ako lang mag-isa. Actually, 2 weeks na akong almost 2 weeks. Well, actually 2 weeks na ako lang mag-isa na talagang ako lang sa mga bata. Kasi yung asawa ko din, syempre sa trabaho din, nagtatrabaho siya like hindi lang 8 hours a day. 15, actually 15. Sabi natin 12 hours per day. Maximum na ng 15 hours per day. And then yung iba sa inyo, alam na yung biyanan ko nawala na. So, for the past 2 weeks talagang ako lang yung kumikilos. Although pag umuwi naman yung asawa ko, kusa naman siyang nakilos dito sa bahay. Tinutulungan niya ako. Hindi ko lang tinatapos lahat ng gawain ko per day kasi sobrang exhausting yung gawain. Kasi meron akong toddler na makulit, meron akong baby, 4 months old. And then, ang dami naming inaasikaso din dito sa bahay, tsaka sa labas. So, yun. Medyo, actually, hindi medyo. Yung araw-araw na wala si Chia, parang kulang yung bahay. Parang tahimik. Hindi lang namin napag-uusapan masyado. Actually, hindi namin pwedeng pag-usapan dito sa bahay dahil nga si Gabriel, hinahanap niya lagi yung lola niya. So, hindi ko pa siya sinasagot kung nasan talaga yung lola niya. Ang sinasabi ko lang na natutulog sa ospital. Kasi hindi ko pa kayang i-handle yung pain niya in case malaman niya na kung ano yung nangyari. Kasi syempre yung bata, 'di ba? Hindi natin alam kung paano nila i-handle yung emotions nila. So sa ngayon, inaayos muna namin mag-asawa yung sarili namin. Yan, samahan niyo ako for today's video. So everyday, simula nung nawala si Chia, 9-10 a.m. yan. Usually gising na kami. Actually, yung gising talaga ni Rafa is 9, 8:30 na ganyan. Pero ngayon kasi, takaw tulog din siya ngayon eh. Ang pinaka-challenging talaga sa akin, ito si Rafa kasi kailangan mo talaga siyang tutukan dahil napakalikot. Ito yung masasabi mong sasakit talaga yung ulong sa kakulitan niya. Yung malikot na siya, extreme pa yung mga ginagawa niya. So talagang kailangan tutukan. Nung buhay pa si Chia, 8:30 gising na kasi siya. And lagi silang magkasama sa morning. Siya yung nagbabantay kay Rafa. Then ako, nagigising na ako ng mga bandang 11 or 12 p.m. So, the usual routine namin, nandito pa si Chia noon, yan, gigising siya ng maaga, titignan niya si Rafa. Siya din yung nagpe-prepare, nagbibigay or nagpapakain ng breakfast kay Kulot bago siya pumasok sa school. Then, pag sa gabi naman, ako yung late na natutulog kasi ako yung naglilinis, nagliligpit, lahat ginagawa ko yan sa bahay. Habang pinapatulog niya si Rafa. So, talagang laking tulong sa akin ni Chia, hindi lang sa pag-aalaga niya sa mga apo. Financially, emotionally, physically. Kaya nung nawala siya sa amin, ako yung mas naapektuhan. Kasi everyday ko siyang kausap, everyday kami magka-chismis. Lalo na yung time na full-time housewife sa bahay lang ako, hindi na ako pinapagtrabaho ng asawa ko. Before and after ko mga anak kay Sophie,
Ayan, sa bahay lang ako kasi magkasama kami ni Chia palagi. Double time na kilos ko niyan kasi magla-lunch na. Ligpit-ligpit sa kitchen, yan sa sala. Pagkagising ko, una ko kasing ginagawa, naglalampaso muna ako ng sahig since meron kaming aso. Dinidisinfect ko yung sahig namin everyday. Kulang na lang, painumin ko ng alcohol yan, tsaka paliguan ko ng alcohol yung aso namin. Yung iba kasi sinasabi, ba't kami nag-aso, ganyan. Ano pakialam nyo, charot. Pero kidding aside, syempre yung mga anak ko, gustong-gusto kasi ng aso, pusa, ganyan. So, ang regalo namin mag-asawa is yung aso. Alam mo, tawang-tawa pa nga ako dyan kay Chia kasi palagi sila magkaaway niya ni Yuki. Pero siya lang nakakapagpapakain kay Yuki, ah. Pag hindi binibigyan ni Chia ng pagkain yan si Yuki, hindi kumakain si Yuki. At ito pa, kapag ako yung nagbibigay ng pagkain kay Yuki, hindi niya kakainin. Aantayin niya talagang si Chia yung maglalagay ng pagkain sa plato niya. Ang arte, diba? Sarap sa palit. Nung time na na-hospital yan si Chia, ko ilang araw hindi talaga kumain si Yuki. Nagsimpay talaga kami, kaya pinipilit ko siyang pakainin. So, para makuha ko yung loob niya, ang arte kasing aso niya ni. Yung treats ng aso, yan muna yung pinapakain ko. Tapos yung karne namin pag may natitira, pinapakain ko siya ng pakonti-konti. Ayoko kasing pakainin siya ng pagkain ng tao. Kasi 'di ba pag nagpupo ang lambot, ayoko yun. Ew. So ayan, magla-lunch time na kaya kailangan ko nang magluto ng lunch namin. Kapag yung tipong tinatamad ako magluto, and since this past few days, talagang wala akong ganang kumilos or magluto, kung ano yung nasa freezer namin kasi mahilig ako imbak ng pagkain. Basta meron lang kaming feijoang or feijoada sa freezer namin yan. Makakakain na ng maayos yung mga anak ko. Tapos magpiprito na lang ako ng scramble egg na lang ako para sa kanila. Kasi talagang ang hirap, ingay na naman niya, di ba? Ang hirap-hirap kumilos ang bigat-bigat ng loob mo. Tapos, syempre, ang iniisip ko na lang lagi, yung mga anak ko kailangan kumain. Iniiwasan ko rin na tamaan ako or bumalik sa akin yung depression ko dahil sa nangyayari. Dahil syempre, may mga anak din ako, meron pa akong maliit. So, after nilang kumain, I decided na maglinis ako ng kwarto ni Chia. And, syempre, meron na naman akong panggulo dyan na makulit. Yung last day na nandito si Chia sa bahay, yung foam niya, tinanggal ko na kasi naihian niya eh. Kasi yan yung time na hinang-hina siya. Hindi niya kaya yung sarili niya. Medyo gusto kong batukan si Chia sa part na bakit hindi siya nagsasabi kung ano yung nararamdaman niya. Yun yung talagang bakit. Kasi kung alam namin na ganun kagrabe, hindi ko inantay makita siya na yung hinang-hina. Sana nadala namin siya sa ospital agad. So, yan, inaayos ko yung mga gamot ni Chia. Ito yung habang nagkikwento ko, ang bigat-bigat sa akin, kaya naiiyak-iyak pa ako. Naiuwi na rin namin yung urn ni Chia, pinabless na rin namin siya. And, sabi na lang namin na, actually, wala kami sinasabi sa mga anak namin kung ano yung nasa puting box. Basta lagi ko lang sinasabi na bawal yung galawin. Yung mga anak ko naman, pag sinabing bawal galawin, hindi naman gagalawin yan. So, yung mga Daiji na gamit ni Chia yan, tinabi-tabi ko na sa kanya. Go! Then, yan, nagising na rin yung daddy niya. Mga 3 p.m. na yan. So, si Rafa, bandang 3:30, ganyan. Talagang tuloging bata to, kaya pinapatulog ko siya sa tanghali. Ayoko kasi na masyado niyang nagagamit yung energy niya hanggang gabi kasi nakakatulog siya bandang 6 p.m. Tapos nagigising siya ng mga 7 or 8. So, puyatan ang magiging labanan namin yan.
So, I make sure na gigising si Rafa ng 9-10 a.m. Tapos tulog siya ng 2 or 3 p.m. Then, gigisingin ko siya ng before 5. Nakatakas na rin ako niyan kasi kailangan ko mag-grocery dahil wala na akong karne sa ref. Hanggat maaari, ayoko talagang pinapakain yung mga anak ko ng mga ready-made na pagkain. Yung mga nabibili sa Amika, yung mga naka-frozen na siya, lulutuin na lang. Kasi hindi siya healthy. Aminin na natin yan. Pero ito kasi nung time na to, talagang hirap na hirap akong kumilos. Hindi ko maayos yung sarili ko. Kaya, everyday pinipilit ko lang siya. So, ito, dinner time na siya. Paalis na rin yung asawa ko. Nag-prepare na rin ako ng pagkain niya. Alam nyo, mas okay na ginagawan talaga ng obento yung mga bata, yung mga asawa nyo. Kasi, mas tipid yan. Proven and tested. Simula na nasa bahay ako, talagang lahat ng katipiran talagang inisip ko kung paano. Ayan, sayo-sayo muna kami ni baby. Nagising siya, tinatawag niya na ako. Sumisigaw na siya ng sumisigaw. So, after ko mag-ready ng dinner, pinaliguan ko na rin sila isa-isa. Si Maria, si Gabi, yan. Nakakaligo na sila mag-isa. So, ang inaasikaso ko na lang talaga is si Rafa tsaka si baby. Tapos ako naman, bahala na kung kailan ako makakaligo. Diyos ko, hindi ko alam kung hindi ako talaga araw-araw nakakaligo. Kasi yung talagang most of the days talagang hindi ko kaya. yung alam mo yung ililigo ko na lang or ikakain ko na lang, tulog na lang ako. Kailangan ko silang sabayan kasi sobrang dami ng ginagawa ko sa bahay tas ako lang talaga mag-isa. Yeah, katulad yan. Ayan, natutulog na kami niyan kaya naayos ko na yung mga kama. Talagang ganay na kami mag-asawa. Magkakasama kami sa isang kwarto. Ingay mo na naman! Kasi nung nandito pa si Chia, yan, magkakasama sila. Si Maria sa kwarto niya, tapos si Gabi, magkasama sila ni Chia. Then, ako, tsaka si Rafa, tsaka si Sophie. Dito kami magkakasama sa kwarto namin ni Papay. Nakilos naman yung asawa ko pag nandito sa bahay, lalo na pag maaga siyang nagigising. Pero, mas prefer ko kasi na ako lang yung kikilos, tas makipaglaro lang siya sa mga anak ko. Actually, yung trabaho ng asawa ko kasi hindi lang 8 hours yan per day. Minsan 15 hours pa. So, mas okay na ako na lang yung kumilos sa bahay. So, that's it for today. Ciao!